Hi guys, another update sa ating sasakyan, pero hindi yan yung purpose natin ngayong araw na to. Ito ang ating gagawin ngayon bago matapos itong araw na to, kasi parang madilim na naman. Kasi may 3 days from now kakabit na natin yung suspension ng sasakyan natin. So susukatin natin pala ngayon to bago magkababaan, kasi at least malalaman natin kung gaano kataas yan. Sa stock suspension, meron lang akong 1 inch dun sa labas sa may gutter para sumaya dito sa ilalim. Ngayon, pag naikabit na yung suspension nito, yung spring, lowering spring, bababa siya ng 1 inches. So, kung may 1 inches ako ngayon, pag bumaba yung 1 inches mo, wala na siya. Wala nang inches, sabit na talaga. So, kaya ito, try kong gagawin ngayon kung matapos ko. Sana, kasi bukas may lakad ako. So on the next day, isang araw lang pahinga. Sabay, meron pa naman ako isang araw kung hindi ko matatapos ngayon. Sana matapos ko, kahit na mabawasan man lang, makortihan man lang. Then yeah, pakita ko sa inyo para maintindihan nyo. Kasi ewan ko, hindi ko alam kung tinatamad akong gawin to eh. Inisip ko kung gagawin ko yan, matrabaho kasi, o bibili naman ako ng rubber ramp na medyo pricey. Tsaka pag iniwan ko yung rubber ramp nun, baka mawala yung rubber. Kaya yan, kahoy lang. Eh, pag nawala naman dyan sa labas, edi gagawa tayo ulit. Pero wala naman magnanakaw siguro nyan. Ang iwan ko lang dyan sa may labas. Kukuha muna natin ng metro pala. Susukatan ko to kung gaano kataas to, para malalaman natin pag naikabit yung spring kung ilang inches yung binaba niya. Yan sa likod guys, meron siyang 63 cm o almost 25 inches. So malalaman natin yung pag naikabit yung spring kung ilang inches talaga yung binaba niya.
Alright guys, tapos na yung ano natin, project ramp made out of planks of timber. So kapon bumili tayo ng $50 na used planer para mabawasan lang yung dito, para mag slant lang siya, para parang sumunod dito sa ano, ramp na concrete, para hindi siya dudulas. So far okay na. Ano, medyo angle, may angle na yung ilalim. Smooth na yung ride natin yung pagpasampa. Dito, yan o, yung angle dyan, para hindi siya masyadong gagalaw, hindi siya dudulas. So far okay na yan. Ano na lang, rubberized paint, tapos rubberized paint na black tsaka yellow, para ayos lang jacket. Iwan ko makikita nung dadaan para hindi sila matalisod. Yan, kasi naka lowered na tayo ng 1.5 inch ang tin lowering spring. Hindi na makikita ano sa ilalim. Ayun, kita ba sa kabila? Ayan, naka-tain na siya na S-Tech lowering springs, yung apat na to. Sa kabila rin hindi nakita. Ayan o, tsaka sa harapan. Sa harapan kong makita. Correct me if I'm wrong kung tama yung ano ko pronunciation, tin o tain. Narinig ko sa ibang vlogger sa YouTube, tin ang sinabi nila eh. Yung iba naman tain. Pero I don't know, mas maganda siguro kung yung ano tawag nito, pakinggan natin sa Japan kung ano yung bigkas nila, kasi magkakaiba ang bigkas eh. Pero syempre tain o Japan siya, so mas kung ano yung bigkas ng Japanese, ide yun na yun. Like yung bride sa Japan, bride seat, pero sa US bride. Pero syempre bride is Japan, so siguro tama yung bigkas. Ang original is bride. So like this one, tain. So tain o tin, I don't know, basta yan na yun. Naka lowering spring tayo ng S-Tech, so smooth na siya dito. What the hell? Ayan na ang ulan. Umulan. What? Guys, ganda ng sakura dito na daanan namin. Cherry blossom na pink. Napahinto tuloy ako kasi para tayo nasa Japan. Ayan, ang ganda. Ayan, ang ganda tingnan. Feeling ko after nakabit yung S-Tech lowering spring natin, parang wala namang pinagkaiba sa OEM. Siguro depende lang sa sasakyan, pero dito sa Jazz medyo magaan lang kasi ito eh, pero parang wala namang pinagkaiba. Bumaba lang yata talaga siya, kasi parang ano lang talaga siya, factory replacement lang. Unlike sa ano siguro full suspension kit, coilover siguro yun.
Baka di pa ako nakagamit nun, pero siguro baka yun medyo matigas. Ito parang factory lang naman yung pakiramdam ko. Smooth ride pa rin, hindi siya matigas. So kaya ito muna yung binili ko kasi iniisip ko kung hindi ako magandahan dito, saka ako mag-upgrade sa medyo ice category ng spring o suspension. Pero sa ngayon parang okay pa naman siguro ako dito. Hindi naman siya matigas, bumpy, smooth pa rin naman. Alang syempre yung lower height niya hanggang doon lang yun sa 1.5. Hindi kumbaga parang ano lang yun, pasok pa rin sa legal standard. So, kung gusto mo man mas magbababa pa doon ka na sa adjustable coilover. Pero okay na ako dito kasi parang malapit na ako sa lupa din yung semento. So safe pa rin tayo kung road trip tayo, gala. Hindi natin alam yung madadaanan natin, baka may biglang malalim. Safe pa rin to, hindi masyado mababa, saktuhan lang. Ikot lang natin dito sa town para parang malaman ko na rin yung pakiramdam na naka-estek. Kasi nakarang araw yung nag-install nga tayo nito, marami tayong dala sa likod, kaya syempre iba na yung pakiramdam nun kasi mabigat tayo. Ngayon walang laman, nandito na tayo sa natin bahay, nakauwi na tayo, kaya na-unload na yung mga dala natin mabigat. Kaya iniikot ko siya uli ngayon para yan, i-review uli natin na wala tayong laman, dalawang sakay lang. So parang pakiramdam ko wala naman, hindi siya bouncy o stiff masyado, parang wala naman, factory pa rin yung feeling ko na nagde-drive. Depende rin siguro sa gulong, pero hindi naman flat yung gulong ko, hindi rin sobrang tigas, sakto lang. 35 yata laman ito, 35, 32 PSI yung rubber natin, kaya hindi siya matalbog, hindi rough. Guys, pakita ko sa inyo. Pina-weldingan ko yung screw jack natin ng socket na 1/2 inch. Kasi yung nakaraan, na-flatan ako, nahirapan ako dito. Sabi ko paano kaya ito ikutin. Yung ginawa ko, may butas yan dito, tinusukan ko ng screwdriver, pinihit ko. So matagal. Kaya yun, nag-isip ako ng nakaraan, wala akong magawa. Sabi ko ano magandang gawin dito. Ayun, pasok na natin siya dyan. Ganyan. So ganyan na siya. Mas madali i-pump. Try nga natin kung kaya iangat to. Try natin kung mabilis nga ba siya umangat kumpara sa dati na walang ratchet. Pwede rin to sa pag meron kayong electric na mga electric wrench o drill, pwede to. Pag drill kasi bulky na sa trunk natin, at ito ratchet, kakasya to dun sa trunk.
pump, wala na ganito. Yan, mga 2 to 3 minutes lang. Angat mo na. Yan, angat na siya. Oh. Pwede ka na magpalit ng tire. So, pag i-ano mo naman, i-down mo naman. Yan din. Other side naman. 2 to 3 minutes siguro. So, not bad, di ba? Sa may mga gusto ng ganito. Ayan, try nyo rin itong naisip ko. So, pina-welding ko na lang to kasi wala naman akong welding machine. Ngayon ang gagawin ko para magkasya siya dito sa lagayan kasi humaba na nga siya kasi may extension na tayo. Ano na lang yan, hiwain ko na lang dito, bawasan ko yung foam ng konti para magkasya siya. Yun na lang para bumalik ulit siya dun sa dati. Tapos ito naman yung ratchet natin, dyan na lang yan, may pwesto naman siya dyan. So yun lang guys ang setup. Kailangan nyo lang mag modify ng konti dito, tulad ng ginawa ko dito. May ray bar ako para magkasya lang siya dito sa gilid, sa gilid sa loob. Ayan, binawasan ko siya dito sa gilid para magkasya lang siya dyan. Tsaka ito, ayan o, makapal pa naman yung styro, kaya okay lang magbutas ka dyan sa gilid, hindi pa naman tatago sa ilalim. Again, kulang pa, kunti pa. Again, ayun, pantay na, pwede na yan, not bad. So ayun na siya guys, yan mga 2 inches siguro yung lalim.
pantay na siya dito. Pwede nating sara to. Ayan. Balik na sa dati. Yan lang ano. Pwede niyo itong gayahin pag nagustuhan nyo. Naisip ko lang naman yan. So baka di ko alam yung ibang, di pa ako nakakita ng mga ibang klaseng screw jacks nito eh. Kung mayroong mga ganyan na pwede pang ratchet, pwede pang drill. Ito kasi sa akin wala. Parang may butas lang sa dulo, may bilog lang. First time ko maflatan, hindi ko alam kung paano gagawin dyan. Kaya yun, naisip ako, sabi ko, paano ba ito gagawin? Ano bang maganda yun? Naisip ko nga na welding ako na lang ng ganyan. Total, meron naman akong ratchet na hindi ginagamit. So, nilagay ko lang dito sa trunk para magamit ko na rin yan. Ng ganyan, the ratchet. Alright, that's it. Balik ulit natin yung sub.